summer kapag kumpleto ang barkada, lalo na't kung game kayo sa mga trip na kakaiba. Kaya tara na't puntahan ang nadiskubre naming mga bagong ginkang. Bored ka na ba ngayong summer? Sawa ka na ba sa same old gimmick? Bakit di mo subukan ang mga kakaibang activity para maging memorable ang iyong bakasyon? Kaya't umpisa na natin ang paglarga. Tara na't sumakay ng jeep. Welcome to Jeepney Tour! Para sa isang kakaibang experience, aba syempre, dapat kakaiba rin ang jeep na sasakyan natin. Ito ang magdadala sa atin sa sari-saring mga tourist spots sa bansa. Welcome to the Jeepney Tour! We have a thematic tour. So we have the Intramuros Heritage Tour. Tapos we also do comprehensive tour of Manila. Sa historic Intramuros Tour, para ka na rin nag-time travel sa nakaraan. So we'll just go on for a little walk around the park of Fort Santiago. Patok daw sa mga local at foreign tourists ang fortress na ito na itinayo noon pang panahon ng mga Kastila. Salamat sa tour guide, maraming matututunang trivia tungkol dito. These walls measures 22 feet high and 8 feet thick. If you go for a walk on the walls, it would go for 4.5 kilometers. Marami akong natutunan at the same time because nakikita mo na yung nasa harapan mo na yung before na nababasa mo lang. Dito rin makikita ang pinakamatandang simbahan sa bansa, ang San Agustin Church na itinayo noong 1589. Ngayon, popular itong simbahan para sa mga ikinakasal. Pero kung nag-aalala kayong maipit sa matinding traffic sa Maynila, don't worry, hinding-hindi kayo mapapagot dahil sa loob mismo ng jeep, pwedeng mag-videoke. Ang galing po nung idea po na air-conditioned jeepney po. Tapos may karaoke po sa loob, kaya wala pong boring moment po. Busog na ang mata, busog pa ang tiyan. Pagkatapos kasi ng tour, oras ng kumain sa isang ancestral home turned buffet restaurant. Mula interior design hanggang sa mga pagkain at costume ng staff, talaga namang authentic ang pagka-tradisyonal ng experience. For Intramuros Tour, we have 2,500 per person. So inclusive of the jeepney ride experience, buffet lunch, it's a guided tour, and then entrance fee to all the cultural establishments. Kung extreme adventure naman ang hanap mo, sugod na sa Pasig! Ang zipline dito, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo! Safety first daw ang motto rito. Kaya naman, ang mga first-timer sa zipline, game na game sa paglipad. Warm up lang daw ang surfer-style zipline dahil 10 feet above the ground lang ito. Pero mahaba-haba ang lalakbayin mo rito, tumataginting na 200 feet. Grabe, nakakabigla pero kailangan mo talaga sumigaw para mawala yun ang kaba-kaba mo. Kung gusto mo ng mas matinding challenge, subukan ang Superman Zipline na may highest peak na 200 feet above the ground. Pero picture naman, be. Kasing taas ng 15th floor ng isang building. Dahil padapa ang pwesto rito, medyo nakakalula raw to. Pero worth it naman daw dahil tanaw mula rito ang amazing view ng Ortigas skyline. Pero para sa pinaka-extreme na zipline, sapat na sa parachute. Sa halip na pahalang, pataas-baba ang galaw nito. Ibang paglipad naman ang pwede niyong gawin dito sa Taguig. Ang pagpapalipad ng nagagandahan at naglalakihang mga saranggola.
naabutan ang isang kite flying and design competition. Nariyan ang mga dragon at paru-paro. Si Mulawin, aba, saranggonan na rin pala ngayon. Eto namang isa, parang taong nagbibisikleta. Agaw pansin naman ang manananggal na ito. Mahirap po magkayas po ng kawayan. Saka yung pagtatali po. Naghahanap po ako sa mga magazine. Tapos ginagaya ko po. Saka yung napapanood ko sa TV. Bata man o matanda, welcome daw magpalipad dito anytime. Kaya ko dahil may ligaw mong palipad sa saranggola. O kung di nyo trip magpalipad, edi mag-kite watching na lang kayo. Ngayong summer, huwag makontento sa mga nakakasawang gimmick. Sumubok ng mga kakaiba at masasayang activity na mararanasan dito mismo sa city.